ang naging prinsipyo ng ilan? Grab as much as you can, as fast as you can. Samantalahin mo. Ito ba ang gusto ng Panginoong Diyos? Hindi. Mas mainam pa yata na tayo ay sinakop ng mga Hapon kaysa ng mga Amerikano o kaya ng mga Kastila. Disiplinado ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao, mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating unang araw ng pagsisiyam, sa karangalan ng pagsilang ng mahal na Birhen Maria, ipinauunawa sa atin ng simbahan sa buong mundo na ang pagsilang ng mahal na Birhen Maria, kanyang birthday, ay hindi dakilang kapistahan. Ordinaryo lamang paggunita o pag-aalaala. Ngunit, ibinigay ng Panginoong Diyos sa mahal na Birhen Maria ang pinakadakilang atas o misyon na maaaring ibigay ng Diyos sa sino mang tao. Edad 14 noon, si Maria. Nagulat siya nang siya'y makakita ng anghel. Hindi naman niya pinangarap na tumanggap ng anumang karangalan. Gayunpaman, nang ipaliwanag sa kanya ng kaunti ng Anghel Gabriel ang kanyang pananagutan, tinanggap ng mahal na Birhen Maria ang paanyaya ng Diyos. Kaya ang pagsilang ng mahal na Birhen Maria ang itinuturing na bukang liwayway ng kaligtasan ng tao. Ang isang kapuna-puna sa katangian ng mahal na Birhen Maria, nanatili siyang mababa ang loob. Hindi siya hambog. Hindi siya pasikat. Namuhay pa rin siya ng tahimik. Hindi siya humingi ng espesyal na pakikitungo mula sa Diyos. Nung siya'y ikasyam na araw, kasyam na buwan na ng pagdadalang tao, anumang oras ay maaaring manganak, sumunod pa rin siya sa utos
ng emperador ng Roma na lahat ng lalaki uuwi sa kanya-kanyang bayang sinilangan upang magparehistro, upang magpahuramento, sapagkat ang Israel noon ay sakop ng Roman Emperor. Sumama ang mahal na Birhen Maria sa kanyang asawa na si San Jose. Ang layo ng Nazareth sa Bethlehem ay mga 2 araw na paglalakad o pagsakay sa asno. Nang sila'y dumating sa Bethlehem, gabi na. At dahilan sa matagal nang nakaalis doon si San Jose, walang nakakilala sa kanila na kamag-anak o mga kaibigan. Nang umalis si San Jose sa Bethlehem na kanyang sinilangan, siya'y edad 18 anyos. Nang mapangasawa niya ang mahal na Birhen Maria, siya'y 33 anyos. 15 taon ang lumipas. Pero katulad din ng mahal na Birhen Maria, si San Jose ay tahimik na tao. Mababang loob. Ni hindi niya ipinaghambog ang kanyang sarili. Kilala niyo ba ako? Hindi niyo ako bigyan ng kwarto na matutuluyan ng aking asawa? Alam ba ninyo itong aking asawang ito ang magiging ina ng Diyos? Tahimik. At yun maaari ang ipinahihiwatig sa atin ng unang araw ng pagsisyam na ito, mga kapatid. Tayo manatiling mabuti sa harap ng Diyos. Huwag tayo magkukunwari. Yan sabi sa atin ng Salmo. Kilala mo akong ganap. Kapagkat ako'y iyong siniyasat. Yan ang isa sa mga inaayawan natin. Mga taong mapagkunwari, mapagbalat kayo. Sa tingin ay magaling, pero sa panloob ay hindi. At tamang-tama, bisita natin ngayon ang ilang mga tao na taga rito sa atin na dumudulog ng buong kababaang loob sa Diyos. Humihingi ng pagsang-ayon ng Diyos na sila'y bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa kapwa. At ito na may ibibigay ng Panginoong Diyos. Magtiwala kayo sa Kanya. Basta kayo manatiling mabuting tao. Ikaw ay magiging mabuting pinuno kapag ikaw ay mabuting tao. At ang mabuting tao ay sumusunod sa gusto ng Diyos. Salamat sa Diyos at matutuloy ang eleksyon. Ang tagal nang paulit-ulit itong napupuspo. Ay ang Santo Tomas ay isa sa mayamang bayan o syudad. Kaya ang mga pinuno, barangay, kabataan, ay makakatulong sa Diyos para paunlarin at payapain ang buhay ng sambayanan. Hindi maaaring ang pamilya lamang ng namumuno ang aasenso. Kaya kasama ninyo kami sa pagdulog sa Panginoong Diyos. Na kayo ay magwagi sa paraang legal at moral. Tayo'y Kristiyano. Tayo'y masunurin sa Diyos.
Kung gusto nating tayo kagalitan ng Panginoong Hesus, tularan natin ang mga Pariseo at mga eskriba, mga namumuno ng Israel na inayawan ng Panginoong Hesus sapagkat mapagkunwari. Tayo kinakailangang maging totoo. At ang iba pa na mga maaaring naghahangad mamuno. At kayo namang mga boboto, maging matalino kayo sa pagboto. Huwag kayong pasilaw sa pera. Hindi madyapat kamag-anak nyo ay iyon na nga. Hindi. Sapagkat diyan natin gagamitin ang ating pananampalataya. Tayo dasal ng dasal, tayo nobena ng nobena. Pero tayo mismo'y corrupt. Ang isa sa mga problema ng ating bansa is bad politicians. Politics is good. It is a grace of God. What makes it bad are the practitioners of politics. Sinasamantala nila ang posisyon. Isa sa mga mayayamang bansay ang Pilipinas. Katulad din lamang na isa sa mga mayayamang lugar ng Batangas ay Santo Tomas. Ang yayaman ng ating mga barangay. At dito naalaala ko ang aking sariling karanasan noong first 2 weeks of August na ako'y nasa Tokyo, Japan. Ang sumasakay sa tren ay nasa mga 850,000 passengers every day. At merong mga 400 trains na tumatakbo. Kahit mayaman, nagtetren. Nakakakita ka ng para mga artista, fashion model, politicians, nasa tren. Walang senyorito sa kanila. Walang nagbubukas ng pinto. Hindi katulad sa Pilipinas, pati Supreme Court Justice nagpapayong sa First Lady. Diba? Patanggay nyo pa yun. Chief Justice of the Supreme Court. Ang Japan, hindi sila gumagamit ng mga salitang honorific. Honorable, honorable, honorable. Wala sila niyan. Nakapila. Kaya sabi ko sa aking 2 apo, mas mainam pa yata na tayo ay sinakop ng mga Hapon kaysa ng mga Amerikano o kaya ng mga Kastila. Disiplinado. Kahit saan ka magpunta, sa grocery, sa airport, sa supermarket, sa tren, sa tourist spot, nakalinya ang Hapon. Pilipino, hindi pa na landing ang eroplano, nakatindig na agad. O kaya ipupunta galing kang Mindoro, tanaw pa lamang ang Santa Clara, ang Batanggenyo nakatayo na agad. Megit hindi na papasubasub yung barko. Lahat gusto'y sa unahan Lahat gusto'y mauna. Because why? We have a damaged culture. Yung pinagdaanan ng ating mga ninuno ay namana natin. We were more than 300 years under Spain. 45 years under America. Then peacetime.
And then 1942 till 1945, 3 years under the Japanese occupation. Pagkatapos, liberation. 1976, martial law for 20 years. Kaya, hirap tayo na maging mabuting tao. Ang naging prinsipyo ng ilan, grab as much as you can, as fast as you can. Samantalahin mo ang pagkakataon, baka hindi na yan dumating uli sa iyo. Ito ba ang gusto ng Panginoong Diyos? Hindi. Ito ang maaari nating tutukan sa pagdarasal. Na tayo huwag maging mapagkunwari. Na tayo maging mabuting tao sa isip, sa salita, at sa gawa. Ipanalangin nawa tayo ng mahal na Birhen Maria at ni Santo Tomas de Aquino. Amen.